Assalamualaikum, magandang gabi. Ito ang pasada alas 7, maghatid sa inyo ng balita at impormasyon sa Bangsamoro Region. Formal na iprinisenta ni BARM Chief Minister Abdul Rauf Sami Gambar Makakuwa sa Bangsamoro Transition Authority Parliament ang panukalang budget na BARMM para sa fiscal year 2026 na aabot ng mahigit 114 billion pesos bilang bahagi ng pagpapatupad ng mga pangunahing programa at prioridad ng pamahalaan sa ilalim ng Moral Governance Advocacy at mas matatag na BARMM. Sa sesyon kahapon, binigyang diin ni Chief Minister Makakuwa na ang panukalang budget ay nakatuon sa pagpapatuloy ng reforma, kapayapaan at kaunlaran sa buong rehiyon kasabay ng paghahanda para sa unang regular parliamentary election sa 2026. Laman ng budget presentation ang mga programa na patuloy na pinalalakas ng Bangsamoro Government para sa mamamayan, kabilang ang mga serbisyong panlipunan tulad ng edukasyon, kalusugan at kabuhayan, pagpapatibay ng institusyon ng gobyerno para sa mas epektibong pamamahala at pagpapaigting ng peace building at regional development initiatives. Tiniyak din ni Chief Minister na ang proposed budget ay nakabatay sa datos, konsultasyon at prioridad ng bawat ministry at ahensya upang matiyak na ang mga proyektong ipatutupad ay tumutugon sa tunay na pangangailangan ng Bangsamoro. Tatlong mahahalagang panukalang batas ang inihain sa unang pagbasa sa pagpapatuloy ng ika-4 na regular na sesyon ng Bangsamoro Parliament noong October 29, 2025. Kabilang ang Bangsamoro Labor and Employment Code Parliament Bill No. 59, Bangsamoro Transitional Justice and Reconciliation Bill, Parliament Bill Numbers 353 at 25, at Bangsamoro Budget System Act, Parliament Bill No. 325, sa mga panukalang batas na inihain sa unang pagbasa. Ang mga panukalang ito ay agad isinailalim sa ikalawang pagbasa sa plenaryo matapos ang presentasyon ng mga ulat ng kani-kanilang komite. Kabilang dito ang Parliament Bill No. 59 o ang Bangsamoro Labor and Employment Code na naglalayong magbigay ng proteksyon sa mga manggagawa, isulong ang employment at human resource development at tiyakin ang industrial na kapayapaan batay sa social justice. Pinangunahan ito ni MPs Romeo Sema, Raisa Jajuri, Jose Lorena, Nabil Tan, Randolph Parcasio, Paisalin Tago, Eddie Ali, Lanang Ali Jr., John Anthony Lim at Alindato Pagayaw kasama ang mahigit 40 co-authors mula sa iba't ibang distrito ng Bangsamoro. Samantala, ang Parliament Bill Numbers 353 at 25 ay tumutukoy sa pagtatag ng Bangsamoro Transitional Justice and Reconciliation Commission na layuning tugunan ang mga isyong may kinalaman sa historical injustices at itaguyod ang kapayapaan at pagkakasundo sa rehiyon. Isinailalim din sa ikalawang pagbasa ang Parliament Bill No. 325 o ang Bangsamoro Budget System Act na magtatakda ng sistema ng pagbabudget para sa Bangsamoro Government upang masiguro ang maayos at transparent na paggamit ng pondo ng pamahalaan. Ang mga panukalang ito ay bahagi ng patuloy na pagsisikap ng Bangsamoro Parliament na itatag ang matatag na mga institusyon para sa mabuting pamamahala, katarungan at pangmatagalang kapayapaan sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Upang mapalakas ang post-harvest operations at mapabuti ang kabuhayan ng mga mangingisdang Bangsamoro, formal na binuksan ng Ministry of Agriculture, Fisheries and Agrarian Reform ang bagong rehabilitated na Community Fish Landing Center sa Barangay Matibay, Lamitan City noong October 17, 2025. Ang bagong ayos na pasilidad na may sukat na 16 meters by 7 meters ay isang mahalagang infrastruktura para sa sektor ng pangisdaan. Layunin nitong mapabuti ang proseso ng handling, processing at marketing ng mga isdang huli at produktong mula sa dagat na direktang pakikinabangan ng mga fish vendor ng Lamitan City. Ayon kay Bangsamoro Director General Pendatun Patarasa, bahagi ito ng patuloy na advokasya ng MAFAR na paunlarin ang mga infrastruktura sa pangistaan sa buong rehiyon. Ang proyekto ay pinatupad sa pamamagitan ng Fisheries Post-Harvest and Marketing Division. Isa ito sa mga pangunahing inisyatiba ng MAFAR upang mapahusay ang mga infrastruktura at value chain ng post-harvest fisheries sa buong Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Sa pamamagitan ng programang ito, pinatutunayan ng MAFAR ang patuloy nitong dedikasyon sa pagpapalakas ng kakayahan ng mga lokal na mangingisda at vendor.
Sa pagbibigay ng abot kamay at epektibong pasilidad, direktang nakakatulong ang ahensya sa pagbawas ng pagkalugi, pagtaas ng kita at pagsusulong ng napapanatiling pag-unlad sa sektor ng pangisdaan sa buong rehiyon. 23 benepisyaryo ng Bangsamoro Sagip Kabuhayan Program at 36 mula sa Unlad Pamilya Bangsamoro Program Scale-Up ng Ministry of Social Services and Development. Ang lumahok sa Productivity Skills Enhancement Training on Dressmaking na ginanap sa Municipal Covered Court ng Haji Bidin, Sibuto, Tawi-Tawi noong October 15 to 17, 2025. Sa 3 araw na pagsasanay, tinalakay ang tamang proseso ng dressmaking, paggawa ng finished products, financial literacy at values formation upang mapalakas ang kasanayan at disiplina ng mga kalahok sa larangan ng kabuhayan. Matapos ang training, bawat BSK beneficiary ay tumanggap ng 15,000 pesos one-time seed capital at sewing kit. Samantalang ang UPBP Scale-Up beneficiaries ay nakatanggap ng 20,000 pesos seed capital at sariling sewing kit bilang karagdagang puhunan sa kanilang umiiral na negosyo. Layunin ng programang ito na palakasin ang kakayahan ng mga Bangsamoro beneficiaries sa pagnenegosyo at bigyan sila ng mga practical na kasanayan na magagamit sa pagpapatatag ng kanilang kabuhayan tungo sa mas produktibong pamumuhay at mas matibay na hanap buhay. Samantala, 150 mangingisda sa South Ubian, Tawi-Tawi na naapektuhan ng malalakas na ulan at hanging dala ng habagat ang tumanggap ng tulong mula sa Ministry of Social Services and Development noong October 16, 2025. Isinagawa ang pamamahagi sa MSSD South Ubian Unit Office sa Barangay Bengkol katuwang ang lokal na pamahalaan ng South Ubian. Ang bawat benepisyaryo ay nakatanggap ng welfare goods package na naglalaman ng 25 kilo ng bigas, assorted canned goods at kape. Ang tulong na ito ay bahagi ng Emergency Relief Assistance Program ng MSSD na layuning maghatid ng agarang suporta sa mga pamilyang Bangsamoro na naapektuhan ng kalamidad upang matulungan silang muling makabangon at maibalik ang kanilang kabuhayan. Bilang bahagi ng pagdiriwang ng National Indigenous Peoples Month, matagumpay na isinagawa ng Ministry of Indigenous Peoples Affairs ang Information Education Campaign at pamamahagi ng bigas sa ilang barangay ng Special Geographic Area noong October 27 hanggang 28, 2025. Ang aktibidad ay sinagawa sa pamamagitan ng mga kinatawan ng tribo sa mga barangay ng Tamped, Simon, Simbuhay, Nalapaan at Kitulaan, kung saan layunin nitong mapalakas ang kamalayan ng mga katutubo hinggil sa mga programang pangkaunlaran at kahandaan sa sakuna. Bilang karagdagang tulong, nakipag-ugnayan din ng NIPA sa Ministry of Social Services and Development sa ilalim ng 4-Piece Program, kung saan tinatayang 100 na katutubong benepisyaryo mula sa SGA ang tumanggap ng rice packs. Sa kabuuan, 500 sako ng bigas ang naipamahagi sa mga katutubong komunidad ng SGA. Ayon sa MIPA, ang aktibidad ay hindi lamang nakatuon sa pagbibigay ng ayuda, kundi pati na rin sa pagbibigay kaalaman sa mga katutubong pamayanan upang mapalakas ang kanilang kakayahan sa pagtugon sa mga sakuna. Bagamat may sarili ng Indigenous Knowledge Systems and Practices ang mga IP sa usapin ng kahandaan sa kalamidad, layunin ng MIPA na maikonekta ito sa makabagong pamamaraan ng disaster preparedness upang mas mapalawak ang proteksyon at suporta sa kanilang hanay. Tiniyak ng MIPA na mananatiling nakatuon ang kanilang ministeryo sa pagbibigay ng pantay na akses sa mga serbisyo ng pamahalaan para sa mga katutubong komunidad at sa pagpapalakas ng kanilang partisipasyon bilang katuwang sa pagpapaunlad at pangangalaga sa kanilang kapaligiran. At yan ang mga balitang tampok sa Pasada Alas 7. Para lagi pong updated sa mga kaganapan at impormasyon sa BARMM, i-like, i-follow at i-share ang official social media accounts ng Bangsamoro Government na makikita sa inyong mga screens. Mapapanood nyo rin ang episode na ito ng Pasada Alas 7 sa YouTube page ng Bangsamoro Government. Bisitahin din ang bangsamoro.gov.ph. Ako po si Yana Sanday ng Bangsamoro Information Office, naghahatid balita sa ngalan ng serbisyo publiko at moral governance. Maraming salamat po at pagpalain ang Bangsamoro.